ayun good afternoon po sa inyong lahat. So ayun, ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa mga JDM. Yan. JDM po ang ibig sabihin niyan. Yung mga sasakyan. Ang ibig sabihin po niyan ay Japanese Domestic Market. So ayun. So kami po ni Yuki Chang, pares kaming naka-K-car. So ito po, re-reviewin natin yung mga sasakyan namin, no. So tara na, simulan na natin 'to. Yan, bali ito po yung sa akin, no. Ano po ito? Suzuki 2008 model po ito. Strong pa rin po siya hanggang ngayon, no. Ano to? Suzuki na Stingray. Yan, Stingray. So maliit lang po yung sasakyan ko, no. So kaya po maliit yung sasakyan ko, papaliwanag ko na lang po sa inyo yan sa mga susunod, no. So ano tawag po dyan ay K-car, yung mga maliliit na sasakyan, no. Basta po dilaw ang plaka, K-car ang tawag dyan. Kapag kaputi po yung plaka, hindi na po K-car yun, no. Ibig sabihin po nun ay lampas na 660cc yung makina niya, no. Yun po ang ibig sabihin nun. So tara, dun tayo sa loob. Yan. Ito po ang loob niya. Yan. Yan. Bali, ang tinakbo po nitong sasakyan na to is, nanda ba siya? Check natin, no? Tinakbo po nitong sasakyan na to ay, bali, ang tinakbo po ng sasakyan na to ay 120,129 na po, no? Pero hanggang ngayon po ay strong pa rin siya. So, ayan po. Alam ko pong alam nyo na yung loob nito, pero ipapakita ko pa rin po sa inyo yung sa likod, no? Yung dito po sa harap, alam nyo na to dahil lagi po namin gamit ito ni Yuki Chang. So, yung sa likod po tayo, no? Pakita ko sa inyo kung gaano lang kaliit itong sasakyan na to. So, ano po, no? Kaya po ako naka-K-car, no? Kasi po, ito ang pinakamura, no? Ito ang pinakamura na sasakyan na makukuha mo rito. So, mura yung taxes niya, mura yung renewal ng shakin niya. Yung shakin po parang ano yun, no? Parang rehistro sa atin. So, lagi rin po ako mag-isa, no? Lagi rin po ako mag-isa rito sa sasakyan na to. Kumbaga, talagang service lang siya pamasok, no? So, tara. Ito po yung harap niya. Yan. Ganyan lang po siya kaluwag, no? Tapos, doon tayo sa likod. Yung likod po niya is ayan. Bali kapag ka po K-car, no, maximum po na 4 na katao lang ang pwedeng isakay, no? Driver, isa rin sa passenger seat, tsaka dalawa rito sa likod, no? Alam ko po bawal kapag lampas sa 4, no? So, bali ayan po, no? Ayan. Kasya naman po ako rito. Ayan, so. Ayan, tignan niyo po yung tuhod ko. Ayan yung tuhod ko. Oh. No, saktuan siya, saktuan. So, pang maliliit na tao po siya, no? Tapos, dito po yung sa likod niya. Ay, sa likod. Doon na po siya nalinis, no? Medyo marumi siya. Yan po yung likod niya. Yan. Usually po, dito ako naglalagay ng basket. Tsaka yung mga pinamimili namin ni Yuki Chang, no? So, ngayon po, kasya pa rin naman po kami kahit may baby na. Dahil si Yuki Chang, pagkatapos yung mismong tawag doon, hindi ko po alam tawag doon eh. Pero mamaya papakita ko sa inyo. Yung hiniga ng baby sa loob ng sasakyan, hindi ko alam tawag doon. So yan, yun lang po siya. Yun lang siya. Tapos ito rin po yung gamit ko nung naglipat ako, no. Bali ito po na itutupi ito pag ganun. So yun. Yan. Tapos na po tayo rito sa sasakyan ko. Yan, lipat naman po tayo rito sa sasakyan ni Yuki Chang. So ito pong kay Yuki Chang is every wagon, no. Di hamak na mas malaki po ito kaysa sa sasakyan ko. So tara, pasukin natin yung loob. So bali po, ito po yung loob na sasakyan ni Yuki Chang. Yan, bali ito po, brand new po binili ni Yuki Chang to. Yung sa akin po kasi use lang yun, no. Bali yan po ang itinakbo niya, no. 14,350. So 3 years na po yata kay Yuki Chang to. Hindi ko sure kung ilan, no. Ilang taon na. So ganun lang din siya, meron na rin siyang tawag dito, recorder. Tapos, ayan, meron na rin siyang rito, monitor, no. Yung sa akin din naman meron, kaya lang hindi ko ginagamit yung kasi Japanese. So usually po kapag may pupuntahan kami, ang gamit ko cellphone sa sa Google Maps. So ayun. Ito po yung harap niya. Okay din po ito. Tapos na rin po siya, no, push button. Yung sa akin po kasi di ganun pa yon. Pero hindi na po siya disusi, no, kumbaga may pipihitin ka rito. So ayun. Yan. Tapos dun tayo sa likod para makita po ninyo kung gaano kaluwag to, no, kahit K-car lang siya. Yan. Yan, bali ito po ang likod. Yan, si Yuki Chang po. Ewan ko kung bakit may ganito pa siya, para daw sa dumi ng paa. Yan. Yan. Tapos ito, hindi ko po alam tawag dito, no. Basta dito po umiiga si Riri kapag malabas kami. Ano. Tapos dun tayo sa kabila. Teka lang. Yan. Yan, kung mapapansin nyo po, di hamak po na maluwag ito, no, sa sasakyan ko. So dito po, 4 lang din po ang pupwede rito dahil K-car din po ito. Pero maisisiksik po ang 5, no.
Kasi malaki nga siya, di hamak kaysa dun sa sasakyan ko. So ayan, makikita nyo may mga plastic pa dito, no? Yan. Yan, tapos si Riri po, yan, laging nandyan si Riri Chang. Yan. Tapos, dun tayo sa likod, no? Para makita nyo. Yan, automatic na rin po ito, no? Automatic yung pinto niya. Yan. Yan. Tapos dito po sa likod, makikita nyo rin kung gaano siya kalaki. So, ito po yung likod. Yan. Nandito rin po yung stroller ni Riri Chang, no? Tapos ito po, isang malmal na payong. Hindi ko alam kung bakit ang daming payong dito. Kanina tinanong ko si Yuki Chang, ba't ang daming payong doon sa likod? Sabi niya, hindi ko rin alam. Lahat po yan galing siguro sa nanay niya. Ayan. Ayan, ito po, ginamit namin yan nung camping, no? So okay po itong sasakyan na to, maluwag siya. Kumbaga, kung kaming tatlo lang, o kasama yung nanay niya, pwede na to, no? Hindi na namin kailangan ng malaking sasakyan. So ayun. Ito naman po, kaya may kahoy dyan, para sa jack yan. Kasi nga po mataas itong sasakyan na to, no? Ito naman po, kuro-kuro kung tawagin to. Basta yung kapag yung itiming damit mo, pagkatapos may mga mulmul. Hindi mulmul, basta yung parang mga alikabok. Gaganyanin nyo lang siya. Gaganyanin siya. Tatanggal. So ayan po, malubog to. Malubog na sasakyan ni Yuki Chang na to. No? Yan, kumot ni Riri Chang. Kasi po dito, kahit po mainit, kahit po summer, no? Pagka po pumasok ka ng grocery store, malamig. So kailangan lagi tayong may dalang pambalot, no? Para hindi ginamin si Riri Chang. Yan. So ayun, siguro nagtataka kayo bakit ko binablog to, no? Tong sasakyan ni Yuki Chang, sasakyan ko. Kasi po, meron akong planong magpalit ng sasakyan, no? So pinag-uusapan po namin ni Yuki Chang kung malaking sasakyan ba ang kukunin ko, maliit. So hindi pa po namin sigurado. So, malalaman po natin yan sa mga susunod na vlog kasi po pupunta kami doon sa dati ko pong kinuhanan na itong sasakyan na to. Yung sasakyan ko, pupunta tayo ron. Titingin tayo ng sasakyan. Kasi nung nakaraan po nadaan kami ron, parang meron akong nagustuhan. Kasi po gusto ko na rin palitan itong sasakyan ko. So bakit ko ba siya papalitan? Wala naman po siyang problema at maayos siya, no? Kung bakit ko siya papalitan, doon ko na lang po ipapaliwanag kapag nandun na tayo sa bibila natin, no? Kasi yung kitang pala, sinasabi niya sa akin na ba't hindi na lang daw bago kunin ko, no? So ayoko pong kumuha ng bago. Nang una po sa lahat, ayaw po natin ng monthly na monthly na burden, no? Kasi mahirap po yung kukuha ka ng bago pagkatapos 5 years to pay, 7 years to pay. Mahirap. Tsaka isa pa po, meron naman akong alam sa mga pagkakalikot ng sasakyan. So dito po sa Japan, no, ibang klase po yung mga sasakyan dito. So tulad po nito, nung nakuha ko tong sasakyan na to, 75,000 kilometers lang po yung tinakbo niya, no? So within 4 years, naka 50,000 kilometers po ako. So lumalabas 12,500 kilometers lang po per year gamit nito. So sariwa yung sasakyan. Tsaka talagang walang ibinigay sa akin problema to, no? Isa pa po, maagap tayo sa proactive maintenance, no? Pinapalitan natin yung dapat palitan kaagad para hindi niya tayo itirik, no? Isa pa sa sinasabi ko kayo kung bakit second hand lang kukunin ko, bukod sa mahal siya, bukod sa burden siya sa monthly. Sabi ko sa kanya, yung mga sasakyan kako rito sa Japan, ibang-iba sa mga sasakyan na nahawakan ko, no, sa Pilipinas. Kasi po nag-buy and sell din po kami dati sa Pilipinas, no, kami ng daddy ko. So ibang-iba po dito, talagang gagamitin mo ng mahaba kahit na used siya. Baga maayos, iba talaga, ibang-iba siya. Kaya parang sa akin, iranay na yung no need na, no, yung mag-brand new pa. So yun, tsaka dito po kasi iba rin po, no, iba rin sila, no. Hindi katulad sa atin, uy, ang ganda na sasakyan ni pare, ganito ganyan, ganyan. Dito po hindi, wala silang pakialam, no. Baga basic necessity po rito ang may sasakyan. So kaya po kami nakakikar parehas ni Yuki Chang kasi po siya, Keisei Teki economical, no. Napakatipid po niya dahil nga matipid sa gas, matipid ang maintenance, maliit ang tax, maliit din ang pag-renew ng shaken. Yung shaken po, again, ulitin ko yan, parang rehistro po sa atin yan, no? Parang rehistro na sasakyan sa atin yan. So ito po, nakaraan, di ba, pinarehistro ko po ito, pinashaken ko. So ano po siya, no? January, February, March, April, May. So sa May po ulit siya. Sa May po ulit ang renewal niya. Hindi po next year, no? Ano po, after 2 years pa. So ngayon po, parang Reiwa 6. Teka lang, iliwanag sa inyo. So ngayon, yung taon po kasi rito, di ba sa atin po, kunyari 2024, mga ganun po. Dito po hindi. Parang ganyan, Reiwa sila. Reiwa 6 po ngayong taon na to. So sa Reiwa 8 pa siya ng May. So meron pa po siyang 2 years, no? Tapos renewal ulit. So yun po yung mga dahilan, no, kung bakit
naka-K-car kami ni Yuki-chan, no? Para makatipid. So, mahal po kasi ang mamuhay dito sa Japan, no? Yung iba po, iniisip nila kapag nasa Japan ka, ay hindi po. Marami pong bayarin. Kaya hanggat maaari, doon tayo sa tipid, no? Usually po dito yung mga Hapon, after 5 years, nagpapalit na sila ng sasakyan. Kasi po, ang feeling nila, mas napapamahal sila sa maintenance. So, hindi po kasi nila alam kung paano magkalikot, no? Hindi naman po lahat sila kasi may mga nakikita rin po ako mga Hapon dito na maano rin, kumbaga marunong din sa sasakyan. So usually yung mga katulad ni Yuki-chan yan, hindi nila alam yan. So yung iba po after 5 years, yung iba after 10 years, kahit po mababa pa lang yung tinakbo. So isipin niyo po ito, ang tagal na, 2008 model po siya. Tapos nung nakuha ko siya, 75,000 kilometers lang yung tinakbo niya. Sariwang sariwa. Kaya talagang matutuwa ka rito mamili ng mga used, no, na sasakyan. Dahil una pa, isa pa pala, kaya hindi nalalaspag yung sasakyan dahil maganda yung kalsada. Pagkatapos, maigsi rin yung panahon na mainit dito, no. So yung mga goma-goma niya, hindi siya lumulutong. Tapos wala ring traffic, hindi katulad sa atin, napakainit na ng panahon. Nasa traffic ka, yung init pa ng makina, kaya talagang mabilis lumutong, no, yung mga goma. Dito po hindi. Hanggang ngayon yung mga goma-goma po nito sa makina, mga hose, mga ganun, okay pa rin siya. Wala siyang leak, walang kahit ano, walang overheat. Okay. So isipin nyo, 2008, ano na tayo ngayon, 2024 na. So ibig sabihin niyan, itong sasakyan ni Yuki-chan na to, yan, 3 taon na, ang tinakbo lang is 14,000 kilometers. Ibig sabihin, mas tatagal pa yan. No? So yun. So yun lang po yung vlog natin ngayon, no, patungkol dito sa mga JDM. So kaya ako rin po binlog to dahil magbo-vlog din po tayo kapag bibili na tayo ng sasakyan. So kung ano ba yung bibili natin, doon na po natin pag-usapan yan, doon sa binibilan namin ng sasakyan. Yung binibilan nga po pala namin ng sasakyan, ay hindi yung nag-renew nitong ano ko, no? Itong Shaken ko. So paano? Hanggang dito na lang to. Kita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. Bye. Stop recording.